Ano nga ba ang posibilidad na itong SM o yung Pamilya C ay sumali dito sa PBA at bili na itong Terra Firma Jeep? Isa ito dun sa mga sinasabi ng mga fans na matagal nang dapat mangyari. Dahil hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit gusto ng mga fans na itong Terra Firma ay mabenta na. Dahil nakita naman natin na ginagawa nito sa PBA at maliwanag sa lahat na wala naman itong planong manalo. At sabi nga nila kung ito ibebenta mo sa isang kumpanya katulad nung hawak ng mga C, yung C family, ay sigurado na ito'y magiging competitive. Dahil kung pag-uusapan natin ng budget, kayang-kayang tapatan ng SM o higitan pa kung anong nagagawa ng SMC at ng MVP Group. So mas maganda nga kung mabibili ng SM itong Terra Firma. Pero kung bibili ng SM itong Terra Firma at magtatayo sila ng PBA team, syempre gugustuhin nila na huwag i-trade ng Terra Firma yung mga players nila. Dahil syempre gusto ng SM makapagbuo ng isang team na talagang makapaglalaban sa kampyonato. At syempre yung mga draft picks ang gugustuhin niyan ay huwag munang i-trade. Isa pa, syempre kung ikaw ay SM gusto mo na itong team ng Terra Firma manatili yung mga players plus of course kinakailangan bigyan din syempre ng mga concessions yan. Dahil kung ikaw ang SM, gusto mo na wag naman masira yung reputation mo pag bibili ka ng PBA team. Alam natin malaki gagastusin nila dyan. Kaya sisiguraduhin nila na kung sila ay bibili ng isang team katulad ng Terra Firma, ay nasa ayos ito. Pero ang SMC sigurado, kung talagang ibebenta ang Terra Firma sa SM, kukunin niyan lahat ng magagaling na players at mga draft picks para masiguro na nasa kanila na yung talent. Dahil nakita naman natin yung pag-build up na ginawa ngayon kontra Converge. Ano pa kaya kung isang malaking kumpanya katulad ng SM ang magdesisyon na pumasok dito sa PBA? Ang wingman na si David Morel ay malamang i-trade na ng Barangay Ginebra. Alam natin na itong si Morel ay kinuha nila dahil nagka-injury itong si Jamie Malonzo at gusto nila na makakuha ng additional na mga matatangkad na players na magagamit. Pero dahil kahit na wala ito si Jamie Malonzo, nandito na si Justin Brownlee sa Governor's Cup at alam natin na itong Barangay Ginebra nakuha na itong si Ben Adamos. Plus of course si Isaac Go, si Stephen Holt, RJ Abarentos. Tag-iba na yung make-up ng team ng Barangay Ginebra so baka hindi na fit dyan si David Morel. At sa totoo lang kahit nung kinuha nila si Morel at injury to si Malonzo hindi naman siya talaga nagagamit. So sa tingin ko ito si David Morel ite-trade na yan ng Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung saan team mapupunta. Well as usual malamang sa Terra Firma o sa Northport. Pero wag nating asahan na mabigat na player ang magiging kapalit nito dahil si Morel ay hindi naman nagagamit. Kaya asahan natin na ito si Morel ay gagamitin bilang bench player ng Northport o Terra Firma sa mga darating na araw. Ngayon itong Barangay Ginebra busy na sa pagpe-prepare para dito sa coming PBA Governors Cup at meron nga sila mga exhibition games na gagawin. Pero hindi pa rin tapos itong Barangay Ginebra sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Sa ngayon ang main focus nila siguraduhin na itong si Jeremiah Gray kapag naglaro na ay 100% fit para dito sa Gene Kings. Lalo na at alam natin na itong si Scottie Thompson, yung back injury niya, nandyan pa rin, hindi pa gumagaling. And of course, ito si Jamie Malonzo, hindi makapaglalaro ngayong conference. Kaya ito si David Morel, kung ititrade ng Ginebra, malamang second round pick lang ang makuha niyan mula sa Northport o kaya sa Terra Firma. Pero kung isasama nila yung iba nilang players katulad ni Bon Pesumal o di kaya naman itong sila, yung ibang mga players, sila Raymond Aguilar, si Jared Dillinger, baka mas mataas na value ang makuha ng Barangay Ginebra para dito sa kanilang wingman na si David Morel. Panahon na nga ba para i-trade ng San Miguel Beer itong si Chris Ross? Alam natin na si Chris Ross ay isa na nilang assistant coach ngayon. Pero alam din natin na sa SMC walang imposible. Kung ang mga coaches nga nila ay sinisibak sa pwesto yung pa kayang assistant coach. So tignan natin kung tatanggal sa pwesto ito si Chris Ross dahil mukhang kinakailangan ng magpabata ng San Miguel Beer ngayon. Alam natin na si Junmar Fajardo hindi na rin bumabata yan. Pero itong kanilang point guard situation na mas matindi ang problema. Dahil injury prone si Terence Romeo at itong si Simon Enciso at si Chris Ross ay hindi consistent na scorers. Hindi rin natin alam kung ano ang capability ng rookie na si Evan Nava at given na dito sa mga rotation ng San Miguel Beer, usually mga rookies hindi nabibigyan ng playing time. So ito aabangan natin kung iti-trade ng San Miguel si Chris Ross. Kung sakasakaling i-trade nila itong si Ross, ang pupuntahan niyan ay malamang Terra Firma kapalit si Wamit Yongson.
posible rin na sa Northport Batangas kapalit ng rookie na si Evanel. Pero kung gusto naman talaga ng San Miguel na makuha si Evanel, dapat dinraft na nila nung nasa kanila yung tsansa. So malamang ito si Evanel ay hindi mapupunta dito sa San Miguel. At itong si Wami Tiongson ang kanilang kukunin. Itong si Wami Tiongson, sabi nga nung iba ay long overdue na yan na ma-trade dito sa SMC. Iniintay na lamang ay kung sino magiging kapalit. Sa ngayon, alam natin na hindi na yan mapupunta sa Hinebra dahil nandun na itong si Stephen Holt. Malabo na rin dito sa Magnolia dahil binigyan na nila ng 3-year contract si Jerome Lastimosa at so malamang ito si Wami Tiongson ay dito sa San Miguel. Aabangan na lang natin kung papayag ang PBA Trade Committee na straight up Wami Tiongson for Chris Ross o baka naman kinakailangan dagdagan pa ng San Miguel ng additional player. As it is, maraming mga players sa San Miguel na kinakailangan o pwede nilang alisin katulad ni Enciso, ni Ross, ni Teng, ito si Vic Manuel. Kaya hindi pa nakapagtataka kung itong San Miguel nga ay bibitawan na itong si Chris Ross. Pumirma na ng kontrata itong si Kaylan Tiongson dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Sila ay nagkaayos na at dahil dito maaasahan natin na tuloy-tuloy na yung pagpapapractice na ginagawa ni Tiongson dito sa dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Hindi na rin matutuloy yung mga balak na trade sana na gagawin dito sa NLEX Road Warriors at sa iba pang koponan dahil nabuo na yung pasya ng kampo ni Tiongson na manatili dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon makikita rin natin na itong si Coach Cheng Giao lumabas dito yung kanyang mahabang pasensya at ibig niya sabihin ay willing na sila na ibigay yung gusto ni Tiongson pero ayon sa mga insiders nagkaroon din ng compromise. Ibig sabihin yung masyadong mataas daw na hinihiling ni Tiongson ay nag-meet halfway sila kumbaga. Yung eksaktong detalye na makontrata hindi binigay. Pero ano pa man naman nangyari, ang importante dito nagkaroon ng agreement itong Rain or Shine at si Kaylan Tiongson. So ibig sabihin, buo na ang front court nitong Rain or Shine ngayon. Kung titignan natin, biglang ang laki ng lineup nila. Nandyan of course itong si Kit Dato at ang maglalaro na si Luis Villegas plus si Bob Belga, si Kaylan Tiongson, nandyan pa si Santi Santillan. So hindi na pa problemahin ni Coach Cheng Giao yung height pagdating sa pagmamatch up sa mga malalaking teams dito sa PBA. So ito ngayon ang aabangan natin pagdating dito sa Rain or Shine dahil makukonsidera na isa sila sa mga top teams dito sa darating na Governors Cup. Kaya asahan natin na ngayon ito si Coach Cheng Giao, yung mga problema niya dati pagdating dito sa mga height ay hindi na magiging issue dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Rain or Shine ngayon ay isa sa pinakamatangkad na teams dito sa PBA at kayang-kaya na nilang mag-match up pagdating dito sa San Miguel, TNT, Hinebra, Magnolia at iba pang mga koponan. Kaya pwede na i-considera na isang legitimate title contender ang ROS. Shout out kay Joseph Pineda, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at belated happy birthday kay Junjun Matas. Shout out din kay RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Serino Valles family, Anthony Alon family, Eduardo Monsales. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Romeo Conchada, Michael D, Katsakino Dukusin, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.